Ayan na, nagkabistuhan na, lagot walang kawala, umalingasaw na ang baho. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Oh, isa pa to. Ha? Ayan. Ako, magtatanong lang. Totoo bang sinabi mo to, Garcia? Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre huwag nyo rin kalimutan ng mga idol natin, Banateros. Isa din dyan si Coach Oli, mga katunay. Subaybayan natin palagi yan. Pagpatuloy natin. Kasi ang daming kumakalat na fake news ngayon. Nakita Si ko lang to. Garcia. Kaya tinatanong natin, totoo bang sinabi mo to, Garcia? Kasi kung sinabi mo ito, isa ka pa. Ha? Garcia, Basahin natin. pinag-aaralan. George Garcia ng Comelec, pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakilalang ex-marines. Gawin mo na magkalabasan ng ebidensya at Okay. maglaban kayo sa korte under oath. So Pero- parang nasasabwat ata yung pangalan niya doon sa ikinanta ng mga ex-marines na naglabasan. Kung ako nga sa'yo, tanggapin mo yung hamon ni Defensor. Public hearing. Under oath kayo pare-parehas na magkaalaman. Kung duwag ka, kasi ito importante to eh. This is very, very important. More than anything else. Bakit? Kasi Comelec to. At may mga nanalo like the likes of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, sila Pinky Lacson, wala sa survey. Lalong-lalo na ito si Kiko at saka si Bam. Wala sa survey, biglang nanalo. Ayun nga, di ba, naging usap-usapan sa Mindanao, di ba? Ang talagang nangunguna doon yung mga nasa senator slate ng mga Duterte. Tapos pagdating sa eleksyon, talagang hindi sila nakapasok. Ang nakapasok lang sila Senator Marcoleta, si Senator Bongo, si Senator Bato, 'di ba? Sila Senator Amy, 'di ba? Pero talagang yung mga ibang senador na nanguna na galing sa mga Duterte ay hindi nakapasok kasi alam naman natin ang Mindanao napakalaki niyan eh. Kaya nga kailangan nilang makuha yung lugar na 'yan eh. Diba alam natin na napakalaki niyang Mindanao na yan. Kasi kailangan talaga yan. Lalong-lalo na ng mga politiko. Diba? Kaya hindi nila pwedeng baliwalain. Dahil nandiyan ang pinakamalaking boto din ng mga tao bukod sa Luzon. Diba? So, nagtataka. Parang naman hindi naman sila nakapasok sa mga yung mga nanalo na, 'di ba? Yung mga nasabi ni Coach Oli. Parang hindi naman sila nakapasok sa mga noon, pero nagulat ka na lang ang tataas nila. Yung kay Bam kasi, medyo marami kasing parang humanga sa kanya yung parang nag-buzzer beater siya, 'di ba, nung eleksyon. Yung pagkaka-interview sa kanya parang yung pagpapasalamat niya kay PRRD, ganito. Siyempre, iisipin ng mga tao, lalong-lalo na sumusuporta sa mga Duterte, uy, okay to. Si Bam talagang may paglingon kay PRRD. Kumbaga, may kay PRRD. Siyempre, parang yung atensyon, napunta din sa kanya, di ba? Parang ganun. Bumilib. Tapos yung nanalo, di ba? Pero parang naman ngayon, di ba? Si Bam parang medyo nagiging semi-transparent sa sarili niya naman. Kahit papaano nagiging fair siya kay PRRD. Sa nangyari kay PRRD. Yun naman ang doon. Pero yung iba, doon ako nagtataka eh. Tsaka importante yan, Comelec kailangan talaga. Nako. Perti pa. Kaya importante na sinasabi, ito'y tumanggap ng mali-maleta. Nako. May malita. So, Sana lahat nakakatanggap malaki ng ang malita. posibilidad na ang mga nangunguna o ang nakaupo sa atin ngayon
na liderato, hindi talaga na panalo. Hindi nyo binoto. Hindi binoto ng Pilipino. Binoto lang ni Garcia. Malaking posibilidad po yun. Oo, at maaari, ayokong mag-akusa. Pero kung may mga ganyan kasing pagkakamali, di ba mali naman yun? Kumbaga parang dito kayo na lang ang nagdidesisyon sa kung sino ang dapat maupo. Gaya nung pagkakaupo ni Abante sa Kongreso. 'Di ba? Talo kasi siya eh. Talo siya. Tatalo siya ni Uy. Naging question yun sa mga tao, naging questionable yun. 'Di ba? Kasi yung inaano lang naman kayo, parang, 'di ba? Parang napakababaw naman, parang hinanapan lang ng butas si Uy. 'Di ba? Pero kung taong bayan ang titignan, is talagang si Uy ang nanalo sa mata ng taong bayan. Siya ang ibinoto. Si Abante talaga, official talagang talo. Pero nakabalik siya sa Kongreso. 'Di ba? Nakabalik siyang bigla. Kasi kapag nawala siya diyan, magbabawas-bawas sila diyan. Kumbaga parang kokonti ang magiging puwersa. Kailangan magdagdag ng puwersa. Hindi dapat mawala ang puwersa, 'di ba? 'Yun ang nangyari, 'yun ang pinag-uusapan ng mga tao eh. 'Di ba? Kumbaga naupo si Abante hindi dahil sa boto ng mga tao. Naupo siya dahil sa Comelec, kumbaga. Oh, 'di ba? Parang sagwa naman kasi. Pag ikaw mauupo ka, hindi ka naman binoto ng tao, parang para sa akin nakakahiya. Hindi totoo 'yan, parang nakakahiya. Takil mo parang ayaw na sa'yo, pinipilit mo pa 'yung sarili mo, parang gano'n. Less patunayan ni Garcia. Kung meron man nahaharap sa public hearing, etong mama na to ang isa sa pinaka-importante umarap at imbestigahan. Dahil nakakatakot po yan. Senador, uupo 6 na taon, hindi naman nanalo. Congressman, uupo, hindi naman nanalo. Baka sa 2028, eto pa rin animal ang nakaupo. Ay nako, pag 2028, ganyan pa rin ang magiging performance niya. Baka mamaya, ugain na siya ng mga tao. 'Di ba? Kasi sa totoo lang talaga, yung kay VP Sara lang, kung si VP Sara matatalo, tapos si Ontiveros lang ang kalaban niya, parang napaka-imposible naman nun. Ngayon, kung kay Lenny, para sa akin, imposible pa rin yun na matalo, di ba, si VP Sara. Sana naman maging fair naman kayo para hindi naman kayo kinasusuklaman ng mga tao. Di ba? Ngayon, yun nga ang magiging talo ni VP Sara kung sakasakaling siya ay mamamagic. Ayaw nating magbintang, ayaw nating magparatang na magkakaroon ng ganon. Pero sana naman, di ba, may konsensya naman tayo para sa taong bayan. Kasi kung sakaling ganyan, mamanipulahin, mali talaga yun. Yung sarili nyo lang yung iniisip nyo, hindi yung taong bayan. So naglilingkod kayo para sa sarili nyo, hindi sa taong bayan. Di ba kailangan maging fair tayo? Mas maganda kung hindi kaya, hindi mag-resign. Tsaka delikado yung ganyan kung sakasakaling totoo, no? Sinasabi natin, hindi natin alam, pero sinasabi ko lang, ito ay ano lang naman, delikado yan, kung totoo yan. Ako baka hindi ka naman maging fair. Ang hirap no. Ulitin ko, talagang magic lang ang makakatalo kay VP Sara pagdating sa 2028. Totoo yan. Totoo yan. Magic lang. Tapos hindi niya papatunayan na hindi siya tumanggap ng pera. Bay, delikado yun. Magkakaproblema tayo dahil ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon mawawala. Kasi yung mga ex-Marines, no, kung sakasakaling hindi totoo yung sinasabi nila, ano yung dahilan nila para lumabas at magsalita? Ano yun, nagpapapansin lang sila, parang ganun? Di ba, lalong-lalo na nakataya yung reputasyon nila doon at kung ano yung ilalabas nila doong mga salita nila, maaaring maging laban sa kanila at maaari pa silang makulong. Di ba? Alam naman nila yung magiging consequences siguro noon sa mga sarili nila. So, bakit sila magsasalita ng ganun? Diba? Magdadawit sila ng mga pangalan na ganito, mga pangalan na ganyan, pangalan ng ganon, kung alam mong nasa delikadong sitwasyon ka. Lalong-lalo na ang kinakalaban mo mga nakapwestong tao. Diba? Kaya ako sinasabi nila, diba, naririnig ko, nagsisinungaling lang daw yon, gumagawa ng usap.
Ang tanong ko kasi, anong dahilan nila para gumawa ng usap? Tapos may nagsasabi pa dyan na meron daw tao na nasa likod nila. O sino na namang tao yung pagbibintangan nyo niyan? Parang nalalaman ko kung sino yung pagbibintangan nyo. Kung sino yung taong pagbibintangan nyo, sisiguraduhin ko sa inyo, wala sa kanya yung makinarya. Diba? So, kung wala sa kanya yung makinarya at ako susunod sa kanya, ba't ako susunod sa kanya? Diba? Ba't ako susunod sa iyo kung uutusan mo ako na magsalita ng mga ganito? Diba? Hindi ako susunod kasi mas magiging delikado ako. Hindi mo ako mapoproteksyonan. Kumbaga, yung mga nagsasalita na yan na mandadawit, hindi sila mapoproteksyonan. O pero bakit nagtapang pa rin sila na magsalita? Sa kabila na ang kinakalaban nila ay yung mga nakaupo at may mga pwesto. 'Di ba? Ano ang motibo nila? 'Di ba? Maaari bang nagsisinungaling talaga sila? O kung magsisinungaling sila, alam nila sa sarili na delikadong magsinungaling. Hindi na masusunod ng taong bayan. Yun ang mahirap. Kasi kung nagpanalo kayo nang hindi naman panalo, ibig sabihin, mandato ni Garcia yan. Hindi yan mandato na ng taong bayan. Kaya kung totoo itong sinasabi mo, sige, tuluyan mo, magdemanda ka. Better yet, kung hindi man yan totoo, magkaroon kayo ng public trial. Sumama ka, huwag kang duwag. Patunayan mo. Oo, humarap siya. Patunayan niya sa sarili niya na siya'y hindi guilty sa mga ibinibintang o inaakusa sa kanya. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kailangan idepensa mo yung sarili mo. Na hindi ka tumanggap ng maleta. Otherwise, yung mga maleta na yan, no? Talagang yung maleta na yan, talagang naging issue. Sarap siguro, no? Pag tatanggap ka ng maletang pera, no? Tayo ba? Wala ba tayong matatanggap dyan? Joke. binanggit ko, lalo na yung wala sa survey, tapos biglang nanalo, biglang nag-number 2 pa, peke ang pagkapanalo. It's only because of Garcia. Kung maduduwag tong tao na to, ang tanong, sige ilagay nyo sa comment section, duwag ba to? Lalaban ba to? Si Comelec Garcia. Next po. Oh, ito si Holy Claire. Holy Claire. Laging parang tama. Pag-usapan natin to kasi binakbakan na naman si Sarah. Walang yan. Hindi ang naman problema natin, hindi naman talaga titigil yan eh. Talagang babakbakan at babakbakan niya yan. Kasi alam ko naman kung ano ang trabaho talaga niyan. Yan talaga. Kumbaga yung pagiging spokesperson niyan, parang ano lang yun, parang front. Pero talaga ang mission niya, kaya siya nandiyadyaan, kailangan ng tagabakbak sa mga Duterte. Jex, ang gusto mong pag-usapan si Sarah. Sige, pag-usapan natin. Type mo eh. Isip, ito ang payo ng palasyo sa mga umano'y inuuna ang politika at pagpuesto para sa 2028 elections. Baka raw kasi hindi pumasa sa kwalifikasyon ng Pangulo na isang ekonomista at marunong tumugon sa batayang pangangailangan ng publiko. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. Hindi ka kinikilabutan. Hindi inuuna ang politika. Kundi dapat kung paano paunlarin ng bansa. Grabe naman. Nagdeklara lang si BP Sara ng tatakbo siya, inuuna agad ang politika. Siya nga pinupolitika eh. Di ba? Paano naman yung mga iba na parang gustong nagpahayag na gusto nilang tumakbo bilang presidente sa 2028? Bakit hindi nyo binabakbakan? Yan naman ang hirap sa atin eh. Si Honti nga nagpaparamdam hindi mo binibira. Si John Vic, di ba? May planong tumakbo. Hindi nyo binibira. Si BP Sara nung nagsalita, bira kayo ng bira. Yan ang hirap. Talaga, yan ang hirap sa atin. Yan na yan yun. Wala na kayong pakiramdam. Wala namang kaluluwa ito. Parang hindi ba siya naalibadbaran sa mga sinasabi niya? Ito talaga Sabi si Auntie Claire talaga. Inuuna pa politika, pambihira. Kauupo pa lang ni Bongbong Marcos, pinulitikan nyo na si Sarah. Pinulitikan na nung amo mo. Hindi pa nga tumatagal sa pwesto, hindi pa nagiinit yung puwet ni BP Sara sa pagiging BP. Pinupolitika na eh. Pinag-initan na eh. Diba? Diyos ko. Parang pagkapanalo ni BP Sara, parang gusto na siyang paalisin agad eh. Tapos sasabihin mo pa, ang iisipin, kakaunlad ng bayan, pambihira.
Nagtaasan ang presyo ng bilihin. Oo. Nagbaha-baha dahil sa Ghost Project. Oo. Tapos tumatanggap ng maleta si Bongbong. Ikaw pa may gano'ng magsalita ng ganyan. So sa mga Ano kaya tingin niyo dito kay Claire? Sige nga, may ipakilagay sa ano. Hindi, ang sa- tingin ko sa kanya, Coach Oli, ang tingin ko sa kanya, talagang ganyan ang trabaho niya. Oh, para sa akin, ulitin ko, front lang yung pagiging spokesperson. Siyempre, kapag di ba, pag hindi siya bumakbak, wala sweldo. Wala tawa. Gara kasi parang nakikita ko kasi dati yung mga spokesperson, 'di ba, sa mga naging administrasyon, iba, malayo sa kanya eh. Malayo yung pagiging spokesperson niya sa iba. Malayo siya, she's different. Talagang pambardagulan. Para siyang para siyang nakikipag-flip top. Dapat ito, kabakbakan nito si Guanzon, si Atty. Guanzon. Ano kaya pag nag-one-on-one si Atty. Guanzon tsaka si Auntie Claire? Sino kaya mananalo? Gusto ko talaga silang magharap sa isang debate. Oo. Kaya mga katunay, kanino kayo? Section. Hindi na kaya tinatablan to ng hiya. nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon ng dilalapitan at naiisip ang administrasyon bilang potensyal na presidential bet, humirit ang Malacanang na bakas ang diplomasya kay PBBM sa latest engagements nito kasama ang mga dating katunggali sa pagkapresidente. Pink socks, Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Yo. Siyempre, presidente na yan eh. Oh, subukan yung hindi pa presidente yan. Una-una sa dilawan, di ba? Kung hindi naging presidente yan, maililibing ba si Apo Lakay? Hindi, malamang. Yung pagkakaisa na yan, dapat dati pa yan. Bakit ngayon lang naisip kung kailan presidente na siya? Tsaka naisip yung pagkakaisa? Pero sa tagal, ilang dekada ang dumaan. Hindi sila nakipag sa mga Marcos. Kung ano-anong ginagawa nila. Kailan lang ba nailibing si Apo Lakay nung naging presidente si PRRD? Yung si Pacquiao, kita nyo, pasensya na kay Senator Manny, no? Siyempre tayo, idol natin yan sa Senator Manny. Pero pagdating talaga sa politika, tablahan muna kami. No, tablahan kami. Pero si Senator Manny, siyempre, presidente na si BBM eh. Si Lenny. Presidente na si BBM tsaka binibigyan ng special treatment ang mga kakamping tsaka mga dilawan. Siyempre magagalit ka ba sa administrasyon kung binibigyan kayo ng halaga, kung binibigyan kayo ng importansya? Siyempre hindi. So pinuntahan niya si Lenny, pinuntahan niya si Pacquiao. Ang galing ni Sara, no? Ganyang kalakasan Duterte. Bakit? Ay, alam mo, ngayon ko lang natanto na grabe ang Duterte, nagpapakain ng tae. Pasensya na sa mga kumakain, nagpapakain ng suka. Mga dati silang nagbibira. Pinakain niya si Bongbong ng suka, di ba? Galit na galit siya dyan kay Lenny. Nag-declare lang si Lenny, bigla niyang pinuntahan, si Sara, bigla niyang pinuntahan si Lenny. Nag-declare lang si Sara, bigla naman siya nagpunta kay Isko. Nag-declare lang si Sara, nagpunta naman siya kay Pacquiao. Ang lupit. Kinain mo lahat ng suka mo. Pero yan ang style ni Bongbong. Makiki-unity. Kasi hindi niya kayang manalo ng on his own. Ba't ayaw niya nalang puntahan si BP Sara? Kasi kung unity, di ba? Kung unity talaga ang gusto nila, kahit gaano kagalit sa kanila ng mga Duterte, kasi sila naman may kasalanan kung bakit nagalit ang mga Duterte sa kanila. Wala namang kasalanan ng mga Duterte. Di ba? Hindi naman gumawa na ikagagalit nila eh. Sila ang may kasalanan kaya nagalit ang mga Duterte. Pwede naman silang makipag-unite o ano ba unite? Makipagbate o makipag-ayos, 'di ba? Yun. 'Di ba? Kung gusto talaga nila ng pagkakaisa, pwede naman silang humingi ng pasensya. O pwede silang tumulong sa pagpapalaya kay PRRD. 'Di ba?
Malay natin, baka sa pamamagitan nun, umatras si VP Sara sa pagtakbo sa pagiging presidente. Hindi nyo ba naisip yun? Kung patatawarin kayo, yun ang tanong doon. Kung tatanggapin ni Sara Duterte ang paghingi nyo ng tawad. Parang gano'n. Kung okay lang, sunto ko, bahala na. Parang gano'n, di ba? Tapos, pag hindi ka na kailangan, gagawin kang parang basura. Pero may tanong ako. Kasi dati pa yan. Nasaan na si Bongbong Marcos? Tinago na. Tinago nyo si Bongbong. Ang laki nung bintang sa kanya. Ang laki nung paratang sa kanya. Pero si Claire na naman ang sumasagot. Tinago nyo si Bongbong? Hindi, kaya doon siya sumasagot, syempre. Pag hindi na nagsalita, wala nang trabaho. Or tinago niya na yung maleta. Busy siya kung saan niya itatago yung mga pera. Baka kung kani-kanino ipapangalan, baka yung mga properties niya, ililipat ng pangalan, hindi natin alam. Bigla na namang nawala. Ay, naku, Claire. Tinago na o tumago na si Bongbong Marcos. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Leni Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit Nagbabasa, no? Ano may tinitignan siya doon sa malayo parang yung sa mga yung mga noontime show, di ba? May mga binabasa. Iba yung pagkakatingin niya Sumulat niyan, si Lisa. naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagsiserbisyo para sa bayan. Hindi raw maaasahang papangalanan ng Pangulo ang mga napupusuan niya, pero nananatiling maingay ang usapin ng pagbuo ng alyansa sa pagitan ng administrasyon at oposisyon. Sa pinakahuling pagkikita ng mga Sabing wala nang oposisyon Hindi na mga oposisyon yan. na pamahalaan. Ang oposisyon, sila BP Sara na. Sa social media post ni PBBM ang litrato nila ni Naga City Mayor Leni Robredo Sweet. sa nasabing event. Halos dati magmurahan yan Diba? Kulang na lang, magsabunutan sila Ngayon, okay na, no? Grabe. Mantakin mo, no? Silang dalawa yung magkaaway. Ngayon, ang galit, mga kay BP Sara, yung mga kakambing, mga dilawan. Samantalang dati, dyan sila galit kay, kay BBA. Grabe, no? Wala talagang bayag to si Bongbong. Pasensya na po walang paninindigan talaga to si Bongbong. Parang hindi lalaki. Pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, nagkomento naman si Vice President Sara Duterte at sinabing tila kalat ang administrasyong Marcos at hindi lahat ng cabinet secretaries ay magaling. Sagot ng palasyo, Let us look who's talking. mukhang Box tumama naman naman. daw ang bise dahil bilang naging deputy secretary ito, hindi raw naman Let us inaasahan ni look PBBM who's talking. na ang itinalaga at pinagkatiwalaan niyang hahawak sa ahensya ay aamin pala na wala siyang alam sa larangang ito. Ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Paano naman yung mga inaakusa sa administrasyon? Paano naman yun? Baka pwedeng pakisagot din yun. Hindi yung ikaw po ang sumasagot. Hindi porket sabihin natin spokesperson ka po, ikaw na lata sasagot. Mas maganda kung manggagaling mismo kay, di ba? Mas maganda kung siya yung magsasalita. Ang problema, di ba, hindi naman siya maganong nagsasalita. Di ba, mas maganda ipaliwanag niya sa mga tao dahil karapatan naman ng mga tao na malaman talaga nila yung side ninyo. Yung side niya. Di ba? Kung meron kayong issue kay VP Sara, meron din naman issue ang administrasyon na dapat din sagutin. Kung merong kapalpakan si VP Sara sa paningin ninyo, mas meron din kayong kapalpakan na nagagawa na hindi nyo rin pinapansin. 'Di ba? Hindi po kayo perpekto. Hindi perpekto itong administrasyon nito. Maraming kapalpakan kaming nakita. 'Di ba? Maraming hindi magandang nangyayari. Ganito lang kasimple yan.
Kung lahat ng mga sinasabi ni Claire, totoo, hindi sana malakas si Sara. Oo, totoo yan. Totoo yung sinabi ni Coach Oli. Kung lahat ng sinasabi ni Auntie Claire ay totoo, hindi ganyan katindi, hindi ganyan kalakas si VP Sara. Pero sa kabila ng mga sinasabi niya, ng mga ghost ni VP Sara, bakit napakataas pa rin ni VP Sara? Bakit nung nakulong si PRRD nung dinala sa dahig? Bakit milyon-milyong katao ang nakisimpatya sa mga Duterte? Diba? Diba? Eto, malalaman natin, no? Kung sakasakaling pagdating ng panahon, mabaliktad ang sitwasyon, si VP Sara maging presidente, tapos may makulong sa inyo. Halimbawa lang naman, no? Baka sabihin nyo, parang gusto kami makulong nito. Hindi halimbawa. Yung suporta kaya na binigay ng mga tao kay PRRD nung nakulong siya sa dahig, ay ibigay kaya ng mga supporter ninyo kung magkabaliktad ang sitwasyon. Yun ang aabangan natin. Yun ang gusto ko kasing makita eh. Yun ang gusto kong makita. Kumbaga kung gaano talaga kadami ang susuporta sa inyo. Diba kasi talaga sinasabi nyo, mga Duterte, wala naman yan. Pinanalo lang ng administrasyon yan eh. Kaya gusto ko talagang makita kung gaano kahina o gaano kalakas ang mga Duterte sa tao at kung gaano kayo kalakas at kung gaano din kayo kahina. Di ba? Kasi sigurado magkakaroon ng mga ano yan. Ako, ayaw na natin pagkitin. Alam mo, ako naniniwala ako, malakas si Sara because Duterte siya. Given na po yun. Pero alam nyo, kung talagang totoo yung binibintang kay Sara, regardless kung Duterte siya, hindi po malakas si Sara. At kung totoong nagtatrabaho si Bongbong Marcos ng maayos, Hindi siya ganun kahina. makakalimutan na ng taong bayan ang Duterte. Tama. Alam niyo ba kung bakit until now malakas ang Duterte? Dahil yung iniwang legasya ni PRRD na i-compare sa ginagawa ni Bongbong. It's just like night and day. Oh. Araw at gabi. Ganun ang difference, ang layo. Pero kung ginawa ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin, yung dinoble niya, triniple niya yung ginawa ni PRRD, makakapurma ba si Sara? Tapos ganyan ang bintang nyo kay Sara? Hindi na makakapurma si Sara. Kaya lang kasi, hindi totoo yung bintang nyo kay Sara at hindi nagtatrabaho, kaya nananatiling malakas si Sara. Mahirap bang intindihin yung bilang abogado? Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natin kaya natin ang video na yon na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.